Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Monday! At end of September na. Ay, last day. October 1 na. End of My God. September. End of September. September 30 ngayon sweldo na. So, naka-entrega Ako, ka na ba sa traffic. akin? Wala pa kami. Wala na sweldo. 10:25 tayo. Hoy, pero ano ha, end of September sa ibang lugar, makulimlim at maulan. May Oo. bagyo, si Julian. Si Julian, oo. Magmamaya may update tayo dyan. Tapos yung mga balita over the weekend, actually bago mag-weekend ng Friday, inabot ng madaling araw yung Quadcom Committee. hearing. Oo. Bagyo sa Congress. Bagyo sa May lower mga house. revelation din doon. Mamaya pag-usapan Mabigat. natin yan. Sige, madami pa tayo pag-uusapan. We're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Starting our countdown with the weather, Typhoon Julian is now nearing Super Typhoon category after it further intensified. To get us more information, we have Pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez. Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapaginig po natin dito sa One News. So update po muna tayo dito sa binabantayan po natin bagyong si Julian. Ito yung huling namataan sa coastal waters ng Balintang Island, Calayan, Cagayan. Ito yung may taglay na lakas na hangin no 175 km per hour at pagbugso na umaabot ng 215 km per hour. Ito yung kumikilos west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Dahil dito kay bagyong Julian, meron tayong tropical cyclone wind signal number 4 dito sa Batanes, northern portion ng Babuyan Island, signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, northern portion ng Kalinga at Abra, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra at Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija, pati na rin ang Polillo Islands. Dahil po dito ay meron tayong gale warning na nakataas dito sa seaboards ng northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin mangingisda at may sasakyang maliit pandakagat na delikado po pumulaot sa nasabing seaboard. Sa nakikita po natin yung landfall scenario, hindi pa rin po natin inaalis ang posibilidad, pero ngayong araw ang possible na pinakamalapit or pinaka-close approach niya dito sa may Batanes at Babuyan Islands this morning or afternoon. Sa nakikita din po natin, possible din siya maging isang ganap na super typhoon pagtawid po niya nitong Batanes at Babuyan Islands. At possible, lulabas lang siya ng Philippine Area of Responsibility by Thursday. Sa ngayon po, yung nararanasan po natin pag-ulan po dito sa Metro Manila na magiging maulap ang ating panahon ay dulot po ng trough netong si bagyong si Julian. Next update po natin dito sa bagyo po natin ay mamayang 11 a.m. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, Yes po. nakita ko sa mga signal warnings, no? More on sa northern and northern Luzon ng mga signal warnings. Is it safe to say na sa bandang central Luzon at pababa sa NCR wala tayong mararamdaman epekto sa at least man lang for signal warnings? So nakikita po natin, may mababa naman po yung tsansa, pero asahan po natin yung trough neto or yung extension ang nagdadala na po dito sa atin ng maulap na papawiri na may mga kalat na pag-ulan. Kasama na rin po ang Central Luzon. Oh, meron pa rin ba tayong tinitignan ibang weather systems outside our Philippine Area of Responsibility? Meron po tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Siya po si Tropical Storm Jebi at sa nakikita po natin, mababa naman po yung chance nito na pumasok at magkaroon ng direct ng epekto dito sa ating bansa. Gale warning, Chanel. Yes po, yung gale warning po natin dito po sa northern seaboard ng Northern Luzon. Kaya asahan po natin ang matataas na alon at malakas na hangin din po. Ay, Chanel, before we let you go, syempre, nagtatanong ang marami, kamusta na si Maring Amihan? Yun po. So, nakikita po natin, yun din po sa mga analysis po ng ating mga mapa, nagbabadya na rin naman po dahil nasa pa-transition na rin po tayo natin. Kaya asahan po natin by late October or early November po. Ayun. Ay, last pala, Chanel, no? As for October, ilan inaasahan natin bagyo? Sa October po, 2 hanggang 3. Okay. Thank you very much, Pag-asa Maraming Weather salamat po. Forecaster Chanel Dominguez for that update.
Alright. Mga Thursday pa. Thursday pa, pero... Aalis itong si Julian. Oo, pero... Kagabi nga, ang lakas ng ulan Malakas. di ba sa atin? O, pero- wala naman yung bagyo din. Pero sa- trough na lang daw yun. Yes. Pero yung epekto talaga ng bagyo bandang north, kung nakikita nyo. Oo, sa Mrs. Batanes. Batanes, you have the Ilocos area, you have Benguet, di ba? So, sa Metro Manila, puro ulan na lang nararamdaman. October 2 or 3 pa daw. Oo, kasi si Maring Amihan, sumisilip na daw Yun. Okay, sige, let's continue with our countdown. Next in our countdown, the action-packed weekend in UAAP Season 87. On Saturday, the University of the East secured its third consecutive win, defeating National University 57-51. John Abate led UE with 15 points, while NU suffered its fourth straight loss, dropping to 1-5. UP meanwhile maintained their immaculate record in the season after the 69-57 victory against Adamson. And on Sunday showdown, De La Salle University secured a dominant 88-67 win over the University of Santo Tomas. Mike Phillips powered the Green Archers with 12 points and 18 rebounds. FEU, on the other hand, nabbed its first win of the season with a 66-65 overtime victory against Ateneo. Pinanood niyo yan kahapon, Siyempre, di ba? pinanood namin ni Mio yan. De La Salle, La Salle versus UST. Ang ganda ng laban nung kasi parehong high-seeded team sila. Ang ganda ng laban hanggang halftime. Pagdating ng third, fourth quarter, Wala na. Parang napiko na ang La Salle. Sunod-sunod na nila. Tinambakan na nilang, alam ko si... Baka napagod na yung Alam ko si kabila Juvie, UST, pasensya na. Pero Oo nga pala si nanalo Joey. ang Green Archers, La Salle kami ni Mio. So, 21-point lead. Kahit hindi, ang nakakatakot na sa La Salle, kahit hindi gumagawa si KQ o si Kevin Kiambao, Si lahat... Mike Phillips daw yung Mike Phillips gumawa naman dito yesterday. And all of them, grabe, every other Green Archer contributor dyan. Oo, so, Next time tayo live naman. Oo naman. Maganda dyan, La Salle versus UP. Gusto ko rin panoorin yan. Oo, ganda yan. Sige. Okay. Let's continue with our countdown. Placing 8th in the countdown are about PWDs. The Justice Department told establishments that express lanes for PWDs should be available regardless of the transaction. This after the National Council on Disability Affairs brought up a complaint filed by a PWD. The person complained about a mall's absence of express lanes for PWDs during the purchasing of a ticket for a K-pop concert. DOJ said express lanes for PWDs are indicated under the Act, expanding the benefits and privileges of persons with disabilities. However, they noted that their statement is only a legal opinion and it can be served as a reference for future legislation. Hanggang ngayon ba wala tayong mga access for PWDs? Matagal na itong... Siguro kasi akala nila dito, porket concert siya ng K-pop, walang ganon. Pero yun nga, syempre Magna Carta for PWD, lahat dapat accessible para sa Mahirap lahat. na yung laging magdi-decision ka dahil akala nila porket concert wala, hindi na kailangan. Hindi naman. Dapat ganun. Sa lahat ng transaction, regardless of transaction. Malinaw or naman ang services. Magna Carta kung ano yung access meron ng fully abled person, Yeah. dapat ganun din ang differently abled or Exactly. PWD. They have to have the same access regardless kung ano pa man ang transaction na gagawin. Ang nag-file daw ng complaint ay from the National Council on Disability Affairs or NCDA. So, dyan naman pagka yung mga nasa PWD community natin, kapag meron silang reklamo, ang NCDA naman will always help them doon sa mga complaint nila kasi sila yung nangangasiwa para sa mga kapatid nating nasa PWD community. Actually, yesterday, yung kami ni Mio pumila sa isang controversial pila. Oo, di ba pumila ka din? Walang access akong nakita kasi nasa isang theater area yung bentahan ng tickets. Yung doors were very small na hindi kakasya ang wheelchair. Tapos yung bilihan ng ticket right sa taas ng stairs tsaka ng escalator. Walang elevator inside. Medyo malayo ang elevator, other side pa. So,
yung access for PWDs to access this specific concert ng yung alam mo yung controversial concert Oo, sa SM. kay Olivia Ay, Rodrigo. Diyos ko. That's another banter altogether. Another Pero story yan. I didn't see any access sa kanila. Therefore, yung mga PWDs, I think they were rerouted to the bowling area of this mall. Kasi nasa bowling area, hindi mo kailangan umakyat. True enough, nobody was able to buy tickets sa area na yon at sa area namin because nagkagulo sa access areas. Yun lang ang sinasabi ko, kung anong access meron ng isang regular or Sa batas or fully. yan, actually. Oo, Sa dapat batas yan. meron din sila. Meron din yan. Huwag Huwag kayo nila gagaw- antayin na meron pang magrereklamo bago gumawa ng decision about it or action about it. They're isolating a critical member of the community when they do Actually, yung ano nga di ba, yung ang tawag dito, yung even yung sa mga parking areas, that. I just di ba, merong ang nakalagay doon specifically for PWD. For PWD. Dami Tapos nagpa-park. yung iba magpa-park kahit di naman sila PWD. Di ba? O, sige, Diego. Okay, to get more insights about this, we have National Council on Disability Affairs Executive Director Glenda Relova. Hi, good morning, Miss Glenda. Thanks for joining us again. Ay, naku, nawala si Miss Glenda. may Si Miss problema. Glenda, siya yung Executive Director ng For NCDA, oo, And yung siya yung nakausap din natin the last time. I remember, regarding dun yeah. sa, yung sa, saan ba yun? Yung sa MRT? Yung MRT, yung Not MRT. yung ramp, Yung ramp. na walang yung matarik na ramp Matarik na ramp. ramp ng kamatayan Oh, ng joke Stairway nila to doon. Stairway to Heaven. Okay, sige. Okay. Sige, ito pag-usapan natin to because the thrilling race continues in the second leg of the much anticipated Toyota Gazoo Race Cup PH. Here's the report. The country's premier race series is back for its second leg this year. All the excitement happened at the Clark International Speedway on Saturday. Similar to the first leg last July, the second leg of the Toyota Gazoo Racing Philippine Cup featured two kinds of thrilling race formats, the sprint and endurance. No less than Toyota Motor Philippines President Masando Hashimoto participated in the novice class. He was joined by Jose Altoveros and other graduates of the Autocross Challenge. It's nice to be back on track, and I really thank Toyota for giving me the opportunity to race with them again. But this time, we're on track at the circuit. The top performance awardees include Russell Reyes for the novice class, Bong Garbes for promotional, Cody Nang for sporting, and Inigo Anton for super sporting class. Other awardees include Mike Santos, who was given the Adrenaline Driver Award. With the tires that we have, the GT Radial SX2, giving me the high performance grip for me to be able to maneuver in all corners, and of course to get the top performance of the engine with the Petron XES. The event was also graced by several celebrity racers, including Ryan Agoncillo and Troy Montero. Aside from the races, the TGR also featured driving exhibitions and a special live stage. Andy Tiu, Assistant Vice President of Marketing Services Department of Toyota Motor Philippines, said more intense races await racing enthusiasts in the next leg of the event. You can expect even more thrilling action from our racers. To stay updated on current and future events related to Toyota Gazoo Racing, you may follow us on Facebook, X, Instagram, and YouTube at TGR Philippines, or you may visit our website at toyota.com.ph/TGR Philippines. Mobile journalist Mary Mon Reyes, we are One News. Sige, balikan natin yung issue kanina dun tungkol sa PWD. No, we have National Council on Disability Affairs or NCDA Executive Director Glenda Relova. Good morning, Ma'am Glenda. Good morning po, Ma'am Angela and Sir Angelo. Oo. Thanks for joining us again po. Yeah, could you tell us po more about this complaint, yung regarding nga po dito sa in-endorse ng NCDA to DOJ? Opo, it was received po ng NCDA sometime in February regarding po sa sales ng tickets ng SM San Lazaro po na hindi po nag-provide ng express lane or priority lane for a certain persons with disability. So, so sinulatan po namin yung pong SM regarding this, and then SM parang replied through a lawyer na sinasabi po na
hindi daw po parang cover ang mga parang hindi basic necessities for the express lane, which we said naman na yung law expressly stated naman po na all transactions, regardless whether it is basic or not basic necessity, dapat magpo-provide po siya. And they are asking us for an opinion or a memorandum, and since nga po kami sa NCDA ay secretariat lang yung function, and we have the DOJ as subcommittee on justice, so pinorward po namin dito para lang po mabigyan lang din po kami ng information sa NCDA whether yun po opinion po namin sa NCDA ay tama or hindi po. Opo. Ano pa yung statement na or stance po ng DOJ regarding this po? Ano po reaction nyo kung meron na pong linabas? Yung pong nakalagay sa kanila as Attorney General is they provide opinion po for government officials sa execution of our function. But this one po is just for personal information po lang po yan since I was the one who wrote the letter. So ang sabi po doon is tama po yung interpretation po ng NCDA. Actually, it doesn't need to be interpreted na po yung law. Okay. Talagang explicit po siya. Kung makikita po natin doon sa Magna Carta of Persons with Disability, inamend po yun, itong RA 10574, na inilagay po yung word na all. So, and the title of the law itself is an act expanding the benefits and privileges of persons with disability. Ibig sabihin, doon sa dating batas, meron na. Pero dito po, mas in-strengthen at mas pinalawak pa. So, kaya po, yun po, very clear naman po na sinasabi po na provision of express lane in all transactions from private and government institutions or facilities. And kung wala pong express lane, priority should be given to persons with disability po. Right. Itong statement ng DOJ, nakarating na rin ba to doon sa establishment na meron po kayong complaint? Nakarating na po ito based po doon sa sagot namin sa SM po, and actually, it was forced through the PACC po sa Malacanang. And it is considered as a case closed na nga po. Okay. Opo, August pa po case closed na po ito. Pero yun nga lang, parang mainam din at nagkaroon din ng parang clarification din po as to our stand po at NCDA. Totoo. Oo. Kumbaga, ito na yung pagbabasihan na di ba? Oo. Pero, kasi ma'am, di ba, talaga naman sa batas natin na we provide reasonable accommodations for persons with disability because of the fact na yung principles of equity, di po ba? Equality only applies to those pare-parehas tayo ng trato. So pare-parehas din tayo ng pagtatrato. Pero equality or equity should be given pagka hindi po tayo pare-parehas ng kapasidad, kakayahan. Kaya nga po nandoon yung reasonable accommodation. Opo. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras. That was NCDA Executive Director Glenda Relova. Thank you so much, ma'am. Thank you po, ma'am and sir. Magandang umaga. Alright. Sige, coming up. Senator Amy Marcos and former lawmaker Ping Lacson have chosen to run as independent candidates in the 2025 elections. And what did the self-confessed Chinese spy say in a documentary that triggered dismissed Mayor Alice Guo during a House hearing? Nako. Oo, marami yan. Napanood mo ba yun? Yung Yeah, documentary na yun? Pero narinig. I've seen some of the clips. Narinig ko lang kasi na parang iba ang reaksyon ni Alice Guo. Nagulat siya na hindi ito yung kumpara dun sa mga naging, yung talagang demeanor ni Alice Guo na masayahin, di ba, lagi nakangiti. Ito talagang nagalit siya, parang Hindi natin alam kung nagalit dahil or talagang, nakita ko yung picture, bakit naglaglago o di ba? Oo, mamaya pag-usapan po natin yan. Because we are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news and brunch returns. Keep it here on One News.
Good morning! You're still watching Brunch here on One News. Happy Monday po sa Happy lahat. Monday And sa of lahat. course, ito yung pagkakataon para batiin muna yung mga nanonood Ka-brunchies. sa atin, ng mga brunchies. Dito unahin ko muna tong Sige. nasa YouTube natin. Si Gary Ko, si Leonie Valdezotto, si Ronald Maxtay, yan ang mga loyals natin. At saka si Oscar N, sabi niya, good morning Senator Angela and Congressman Angelo. Senador, bagay ah. Oo, sabi niya sana daw yung mga bago na yung tumakbo na sa legislative, wag na yung ibang traditional Oo. politicians. Nasa kamay po yan ng mga botante. Sa kamay natin yan kung iboboto natin sila. Ito. Meron tayong message naman sa Facebook natin from Ralph Domingo. 1 month to go daw before Brunchoween. Aba? Oo. Pwede yun. Halloween na, Brunchoween. Maganda yan. Papag-costume natin si Si Jericho. Sayori Kimura. Ano yung Buddha's Belly? Ito Sayori Kimura naman, ewan ko, ano ba pinag-usapan natin about flood? Wala daw flood control, sabi niya. Okay. Alex Fuentes, hello, mga stickers niya. Sam Pokemon Go, good morning. Si Gary Field. Ito, meron pa dito. Literal na umaaraw, umuulan. Looking forward to your news about the former, PCSO chief. Yung mainit, si Garma. Si Garma. Ayan, okay. And good Sige, day daw, si- sabi ni Cecil Samaniego. Yun, si VJ, si Tito Naldi, Tita Daisy, at saka si Tito Nito, yan, nanonood din sa atin. Okay, si Mina Benyales. Alright, let's continue with our countdown. Coming hot at the 7th spot, a tearful testimony during the recent House Squad Committee hearing. Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza was emotional as he testified that former PCSO General Manager Royina Garma and NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo allegedly ordered the assassination of former PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Mendoza also expressed fears for his life and his family's safety, saying the incident had weighed heavily on his conscience. Tapos ang tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Kasi po, pumatay kami ng inosente. However, Garma and Leonardo denied the allegations. The Justice Department has recommended that Mendoza be placed in the Witness Protection Program. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it. Hindi po totoo yun. You know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So, no working kilala. relations? Wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. Ito yung sinasabi Oo. ko na inabot ng madaling araw Madaling na araw. hearing last Kasi si Friday. si Garma tsaka yung general yung general Si Edelberto Leonardo. yung general na pinatay, supposedly kasi Yung pinatay, si Barayuga, Barayuga. lagi nag-aaway daw sa board about policies ng PCSO. Yes. And parang itong si Wesley Barayuga is set to announce or para mag-whistleblow May dalang documents ng daw mga anomaly sa PCSO. Oo. Yun yung apparent. Di ba, tingnan mo naman, kung hindi nangyari itong Quadcom Di hearing malalaman. na to, hindi natin malalaman na meron palang mga ganitong pangyayari. Di ba, na may Oo, mga nagpapatay talaga, etc. So, dapat talaga maimbestigahan Tsaka yung ito. si General Barayuga, linagay daw sa drug list after he was killed. Yun. He was not in the drug list before. He was in the drug list after daw he was killed. Tsaka yung car daw na ginagamit ni Barayuga tsaka driver assigned daw from PCSO. By, Garma. Oo, para daw ma-monitor. Tas lahat ng galaw daw niya at mga lakad, finifeed daw sa office ni Garma. Yan ay galing dun mismo dun sa supposedly na pumatay. correct. Umiiyak nung hearing. Sige, pag-usapan pa natin yan pag mas marami pa tayong oras. But moving on. Moving over to our top 6, labor leaders Leody de Guzman and Luke Espiritu have formally announced their Senate bids. De Guzman and Espiritu will run under the banner of Partido Lakas ng Masa. In a statement, PLM said both candidates' platforms focus on labor rights, climate justice, and economic reforms. De Guzman previously ran for president, while Espiritu sought a Senate seat in 2022. How is Leody de Guzman planning to approach his senatorial campaign? We will ask the man himself. We have senatorial candidate Leody de Guzman live
via Zoom. Good morning, sir. Thank you very much for joining us. Ay, magandang umaga sa inyong dalawa. Ay, si Carlo. Magandang umaga rin sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Sir, first off, syempre gusto namin malaman po, kailan po kayo magpa-file ng iyong COC? Originally, kaming dalawa ni Luke ay magpa-file sa October 4. Tingnan natin kung hindi mababago. Okay. Sige. October 4 yan, October abangan 4. natin silang dalawa. Pero ano po yung mga preparations po ninyo na gagawin this time around? At ano po yung mga siguro lessons learned from your campaign last 2022 na hindi nyo na po gagawin or gagawin nyo pa rin po this coming elections? Review rin ng mga platform namin. Tapos katapos-tapos naman yung convention. Then, kwentuhan doon sa mga manggagawa pa rin at iba pang sektor, doon sa kailang mga issue. Pero generally, walang nabago eh. After 6 years, walang nabago doon sa mga issue at kahilingan ng mga manggagawa at ng masang Pilipino. Yun pa rin, kung ano yung issue noon dati, ay siya pa rin issue ngayon. Mababa ang sahod, kontraktualisasyon, jobs opportunity, napaka-limited, ang taas ng presyo, ng kuryente, ng bigas, ganun pa rin. Kung ano yung issue dati ng masa, ay siya pa rin issue ngayon after ng 6 years na panunungkulan ng mga magre-re-elect ngayon. Calyodi, kasi yung nakausap rin namin, napanood namin yung mga interview doon ni Teddy Casino. Mukhang pareho kasi yung mga issues nyo naman, no? Na paulit-ulit na lang daw hindi nare-resolve. Hindi nyo ba naisipan po na makipag-alyansa sa grupo nila? Yun na sana, maganda, magsama-sama yung lahat ng mga may kapare-pareho namang pagtingin sa problema ng bansa at solusyon sa mga kinakaharap na problema. Maganda yun eh. Kaya lang, naunang nagdeklara ang Makabayan na magkukumpleto sila ng slate. Kaya medyo na-abort yung planong pagsasama-sama. Pero kami dalawa ni Luke, ay inirekomenda namin sa mga botante at sa mamayan na tangkilikin ay yung mga kandidato mula sa sektor, sa hanin ng mga manggagawa lalo na, at ng mga samahan, mga leader ng samahan ng mga maralita, ng mga mamayan, kumpara doon sa dati na lang laging ikinakandidato natin o binoboto. Dahil wala namang nangyayari. Oo. Speaking of laging kumpara doon sa mga laging nakikita natin na mga laging binoboto, recently po may nilabas ang Okta Research na survey at nandoon nga po mga familiar faces sa mga senatorial or senatorial balls. Your reaction to this po? Normal yan dahil ngayon pa lang halos nagsisimula yung awareness ng mga tao doon sa klase ng politika na meron tayo, yung dynasty, at lumalakas ngayon ang kampanya ng mga mamayan laban sa dynasty dahil alam nyo, garapalan na dahil gusto nang popohe ng mga dynasty ang Senado, Kongreso. Alam naman natin yung Malacanang, Presidente at Vice President, puro dynasty na yan. Ngayon parang garapalan na Kaya mas madaling ipaliwanag ngayon sa mga mamayan yung masama ang dynasty, walang development, lahat ng mga dynasty, akusadong mga magnanakaw. Hindi nila problema ang problema ng mamayan at ang problema nila ang kailang nire-resolve. Tingin ko yung bagay na yan na garapalan nilang gustong popohin ang gobyerno ay makakatulong para mamulat yung ating mga mamayan na walang pag-asa dito sa mga dynasty ito na recycle. Palaging nananalo, palaging napupwesto, pero wala naman nababago sa kailang mga pangako at kalagayan ng mga mahihirap. Kaya siguro yun yung aming pag-asa ni Luke. Pero paano po yun? Yung ating mga mamayan ay magising na sa katotohanan na yung kailang palaging ibinobotong mga sikat at dynasty ay wala namang concern sa problema nila. Kaya hanggang ngayon, kahit yung Ay, naku, wala si Calyodi, sayang. Sayang, ganda yung sinasabi niya. Oo. Calyodi, are you still there? Ayun. Ayun. Wala po. Paulit si na lang Calyodi. po. Opo. Di kasi Calyodi, syempre, 'di ba? Dun sa mga survey na nakikita natin, wala po kayo dun sa, sabihin na po natin sa Magic 12. So ano pong pwede niyo pong magawa
para po mas makilala kayo ng mga kababayan natin? Wala naman kaming parang pang magagawa dahil di naman kami mga bilyonaryo, hindi naman kami mga milyonaryo na pwedeng gumamit ng telebisyon na magbayad ng 600 to 1 million in 15 seconds. Hindi namin kaya yun eh. Mas maganda sana kung mga milyonaryo kami. Pero kami, mga leader ng masa, at umaasa kami na yung karanasan ng masang Pilipino, ng mga ating mga kababayan, ng ating mga manggagawa, sa eleksyon na palagi na lang nilang tuwan-tuwa silang iboto, yung mga sikat at yung mga mayayaman, lalo na yung mga nagbibigay ng 500 at 1,000. Pagkatapos naman ng eleksyon, hindi naman pinapansin yung problema nila. At puro himutok ang aabutin nila pagkalipas ng eleksyon dahil sa halip na nga tulungan, perwisyo pa ang ginagawa dahil patuloy tayong ibinabaon sa utang at ang mga balita sa TV, radyo, telebisyon o sa dyaryo, puro nakakasama ng loob dahil corruption, kriminalisasyon, kahirapan ng buhay. Yun na lang ang nagiging kwento after nilang manalo. Kaya yun ang aming inaasahan ni Luke. At sa tingin ko, pati yung iba pa mga progresibo na wala rin pera, na magising ang ating mga mamayan sa katotohanan, yung mga bilyonaryong kandidato ay para sa kanilang sarili at para sa mga bilyonaryo rin, mayayaman. Never sa ating kasaysayan ng eleksyon na napwesto ay puro mayayaman na tinugunan yung problema ng ating mga mahihirap. Sabi ko nga, yung bigas. Agricultural tayo pero hindi magawang mapababa. Yes, nako, isa-isahin po natin yan kapag may mas madami pa po tayong oras. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong pagkakataon ngayon. That was PLM Senatorial Candidate Leody De Guzman. Maraming salamat. Ako, maraming salamat din sa inyo at mabuhay po kayo. Okay, sige, let's continue with our countdown. Coming in at our fifth spot, Makati City Mayor Abby Binay reacts to a potential face-off between her sister and husband in the upcoming polls. In an interview with One News, The Big Story, Binay expressed her hope that her sister, Senator Nancy, will not run for Makati Mayor. This comes as her husband, Luis Campos, is seeking the Makati mayoralty. Abby described the situation as, quote, very difficult. I'm hoping and praying she does not pursue, and just, I mean, you can always do something else. I mean, the politics naman, there's life after politics. Despite her hopes, Abby emphasized that she cannot stop her sister from pursuing any political position. Abby is part of the Marcos administration senatorial slate for 2025. But that's her prerogative. She wants to run for mayor, vice mayor, whatever, congressman. Ano yun, that's her right, diba? I can't stop her from. And it will be unfortunate, but I can't convince her. I can't stop her from running for whatever position. In the same way that she cannot stop her from running for... Nahihilo din ako sa Makati politics. Diba nag-away na si Jun. Sino maka-away ni Mayor Junjun dati? Si Nancy Mayor ba? Abby. Mayor Abby. Kasi ano sila hindi sila ata in good terms. All of them are in good terms, ang alam ko. Hindi maganda yung mga, tag dito, hindi maganda yung relationship nila ngayon. Yung mga Binay siblings. Well, ikaw, prerogative naman talaga ng bawat sibling. Kasi matatapos na kasi si Senator Nancy Binay sa term niya sa Senate. So ngayon, syempre, siguro gusto niya pa Ayaw niya mag-congressman para legislator pa rin si Senator Nancy, di ba? Pwede naman... Yun hindi natin alam. Pero syempre, di ba, usually pagka ganyan, lalo na pamilya sila ng mga politicians, gusto nila talaga, they always be in the position. Tsaka yung daddy nila, of course, si former Vice President Jejomar Binay. Tapos syempre yung away naman, aside from Makati, yung away pa sa Taguig. Taguig, mabigat sa Rembo Barangays. Talagang ngayon kumbaga campaign season na at talagang yan ang lalamanin ng natin. Yung lalabas ang mga storylines. Ng news natin. Kaya ito, yung susunod natin sa countdown, ganun din, politika pa rin. Placing fourth in the countdown is about Chel Jokno. The human rights lawyer is running for a seat in Congress. Jokno is the first nominee of the Akbayan party list for the 2025 midterm elections.
He was initially reported to be gunning for a senatorial seat for the third time. However, Jokno said getting to Congress is the most pragmatic option for him to forward progressive laws. Well, siguro yung numbers niya wala doon. So in order to crack the legislative branch, Congress is the best way because may laban siya sa Congress eh. Then from Congress, kung umokay siya doon, pwede siya mag-Senate. Under party list later naman on. eh. Kasi ang Akbayan party list may base yan eh. Yes. Oo. At saka, sabi nga nila, checky bum no more. So, Kiko bum na. So parang ano to, no? Maglalaban ang grupo ng Akbayan saka ng LP party list. Kasi party list na ng LP. Party list. Sila Laila de Lima, di ba? Yung liberal na, liberal party list. Maglalaban sila. So, I expected naman, actually before pa, naisip ko bakit di nilang tumakbo si Attorney Chel sa party list o kaya sa Congress kasi mas maganda ang laban. Lalaban ka lang doon sa distrito. Pag party list naman, lalaban ka lang sa a number of minority votes na kailangan mo lang ikuha Kaysa Senate seat, 8 to 12 million votes ang kailangan mo dyan mas feasible, ika nga. Oo. Diba? Ito, kung mag-Congress siya. Tignan natin. So, dalawa na lang sa sa liberal guest candidates. Dalawa na lang halos. Dalawa na lang sila. Si Kiko Pangilinan, tsaka si Bam Aquino. Pero, si Kiko talaga sa Liberal Party Liberal siya. Party, oo. Diba? Si Senator Bam Aquino Has his own party. Has his own party. Tawag dito. I forgot the name. Ang pangalan nun? Basta, alam ko yan. Oo, para sa ang mga leader ng mga kabataan. Youth, diba? youth group, youth org. Yun. Pero, yung alliances nila, dun pa rin sa Liberal. Doon pa rin sa liberal. Sige, let's continue with our countdown. Entering our top 3 are former Senator Ping Lacson and Senator Amy Marcos. The two clarified that they are running as independent candidates in next year's senatorial elections. The two were announced as part of the Marcos administration senatorial slate. But in a statement, Lacson said that he is an independent candidate running under a coalition of 5 political parties. However, the former senator said he is not withdrawing from the senatorial slate of the coalition Alianza para sa Bagong Pilipinas. But for Senator Marcos, she stood firm on her choice to campaign alone for her re-election bid. The presidential sister said this decision is to protect her brother while keeping her so-called true friends. Recall that Senator Marcos, who is an ally of Vice President Sara Duterte, was not present in the announcement of the president's senatorial slate last week. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Over the weekend din na-release yan eh. Kaya pala wala siya nung di ba nagbibiro si PBBM na nauna daw nag-campaign? Oh, yan excited siya. Pero ako di naman ako naniwala dun eh. Masipag si ate, di ba? Sabi niya parang nangampanya ng maaga. Pero ang nagulat ako kay Senator Ping na hina-clarify niya, independent, pero he was at the launching party. While he Pero supports party daw siya ng major coalition. Yun ang yung sinasabi niya. Pero kasi like Senator Amy who decided to have her... candidate kasi siya ng NPC. pero si Senator Amy kasi true to her word, she wants to be independent, hindi siya pumunta doon. So parang kasi alam naman natin. Sabi ng iba messaging dapat ni Senator Ping, he can run under the coalition pero kung independent ka talaga, sana hindi ka pumunta doon. Kaya I think ito na naging mas klaro na kasi during nung announcement nung Friday na yan, marami mga nagtatanong, sigurado ba na pupunta si Senator Amy Marcos hindi nga siya pumunta? Ano ba yung reason? So that sends us a strong message na wala siya doon talaga. So talagang... And she came out with the video. Kasi di ba may mga political analysts yung sasabi, naku parang namamangka sa dalawang ilog to si Senator Amy Marcos. True to her word, Senator Amy. Diba? So nung over the weekend, nagpalabas siya ng ganyang statement. Diba? Tapos ito naman, si Senator Ping Lacson, kailangan niyang linawin because ang dami rin nagtanong, teka, talaga bang under Marcos administration? Unity, panibagong unity team ta. Naku. Marami pa tayo pag-uusapan. I'm sure marami rin po kayong mga comments, reaction tungkol dito sa mga senatorial slate na to dahil tomorrow, filing na po ng Certificate of Candidacy. Abangan po natin yan. But don't go away because... We're not done yet. May dalawa pa tayo. At may guest tayo. Ay, oo. Stay with us.
Monday po ngayon pero brunch break muna tayo at ipapalabas na po mamaya ang first episode ng bagong programa sa TV5 na Ang Himala ni Nino. Oo, bago yan, kausapin muna natin ang isa sa mga cast member ng Ang Himala ni Nino na si Quinay. Gaganap siya bilang si Ate Kakay. Hi, Quinay! Quinay, good morning. Finally! Oo, Diba? finally. Diba, the legendary Quinay? Ay, grabe naman, hindi naman po legendary. Uy, pero diba? mamaya na yun. Pero bago natin pag-usapan yan, ano yung pag-usapan natin yung character mo on this new program? Oo. Ako po dito si Ate Kakay, kung tawagin. Tapos, mananahi po ako dito. Kaibigan din po ako ni Nino. Tapos, meron po akong mga ka-love team dito. Kaya mahaba ang buhok dito ni Kakay. Yes. Kaya mahaba buhok kasi love triangle Yes. to. Kaya diba? pala mga ka-love team. Yes, mga... Sino yung makaka-love triangle mo dito? Dito po si Paulo Angeles bilang Sir Nolly and si Kitch Minimoto bilang B-boy. Oo, sila yung Nakausap natin. Kausap natin Oo, last. yes. Dito. Oo. So, kamusta naman yung pakikipagtrabaho mo dun sa dalawa, knowing na yung magiging character mo dito ay pag-aawayan ka ng dalawa? Actually, sa totoo lang, nakaka-happy siya kasi grabe ang haba ng buhok ko Yes. dito. Siyempre, di ba? Sino ba naman ang hindi matutuwa pagka ganon? Pero, yun nga po, meron pong mga kulitan din talaga off-set, yan, off-cam, ganyan. So, parang nakaka-enjoy siya since love team nga, parang first time ko rin mag-love team sa gato serye. So, ganun pala yung feeling po. Diba? Haba ng hair. How is it also working? Kasi aside from puro bata, yung madaming bata, pero of course may veterano tayong nakatrabaho dyan, like si Freddie Webb. Was it nakaka-pressure ba? Nakakatakot? May kaba, siguro dahil di naman normal na siya. At, tapos, minsan din kina Ate Kay Brosas nakakakaba rin. Pero sabi ko nga, gagawin ko na lang talaga yung best ko. Kung may eksena ka with them, na tinuturuan ka ba? Binibigyan ka ba ng tips? Siguro, yes, meron din po. Tapos nagpapatulong din po ako. Like, kunyari, if asking na, tama po ba? Dito po ba mas maganda yung parang hagi po ba sa camera? Kasi minsan, di ba, mga minsan blocking. nagkakaroon. Papaturo na lang po ako, ganyan. Tapos minsan sa mga lines, ganyan. So, mabait naman sila po. So how did you prepare for this role? Kasi kanina off-cam, tinatanong kita, di ba, this is your first teleserye talaga before nag-comedy ka. Tapos syempre kilala ka bilang, di ba, sa social media, sikat na sikat ka doon. So how did you prepare for this role? Ako naman po kasi yung role ko naman po dito, hindi naman po naiibas din sa character ko. So yun lang po, siguro yung sa pananahi lang talaga, hindi talaga ako marunong. Kaya yung mga mananahi po, nakasama din po namin sa set, nagpapaturo po ako kung para saan po ba to. Kasi mamaya, para baka mamaya, makatotohanan. kasi baka mamaya, mali-mali naman pala yung ginagawa ko, tapos nakikita sa, di ba, sa camera. So at least, sabi ko, natatanong po ako before may gawin na isang eksena, at least, alam ko na ito pala, pangguhit dito, sa damit, gano'n. We also all know itong programa comes after yung Nino at Niña. Which was Yes, prequel po ito. Prequel to, di ba? Ito po, prequel. Top rating, ang taas ng rating niya. May pressure ba sa inyo to deliver the same rating? Totoo. Opo, meron po talaga. Ako hindi ko ipagkakaila, meron po talaga. Siyempre dahil nga sobrang successful po ng Niña Niño. So parang meron po sa amin na parang sana, we're hoping po na maging successful din. Mamaya, malalaman natin. Kaya nga ho, Pero yun sana nga, naman. siyempre aabangan niya ng mga kapatid natin, Pero without giving too much spoilers, ano ba yung mga dapat abangan dito ng mga kapatid natin sa programa na to or sa teleserye na to? Actually, napakadami nilang dapat abangan dito dahil ito punong-puno to ng pag-asa, pananampalataya sa Diyos. So more on life lessons ito na maaaring ang lahat ay makarelate dito. At may apply din sa ating buhay. Tapos po, syempre yun nga yung aking pagiging mahaba ang hair dito. Yung love life ni Kakay, wag na wag niyong kakalimutan. Dahil dito magkakaroon ako ng love life. Sa totoong buhay man ay wala, pero at least dito sa ay meron. Diba? Ito na, ang daan. Sige. Oy, pero invite everyone to watch it mamaya na. Mamaya na po Ilang yan. minutes na lang, halos. Opo, 11:15 a.m. Ayan, iniimbitahan ko kayo na manood ng Ang Himala ni Nino. Simula na ho yan mamaya. So, Monday to Friday ho yan, 11:15 a.m. sa TV5. Thank you so much. Salamat talaga. Alam mo, masaya nakalimutan ako. kita. Ito dapat, di ba sabi sa'yo kakain? Kaya ka. nga, Ayan, may kumain pagarni ka pala dyan. din eh. Naku po, nakalimutan na eh. Pero ganun pa man.
kumain na tayong lahat, ha? Yes. Habang nanonood tayo nito at mamaya ang himala ni Ninyo. Diba? Pwede na rin siyang third co-host natin dito. Maraming salamat sa iyo, Thank you Queena, po. and good luck sa inyo Good luck, and the good rest luck. of the cast ng Ang Himala ni Ninyo. But don't go away, mga kapatid, kasi hindi pa po tayo tapos, ha? Our top stories coming up when brunch returns. Keep it here on One News. Yay! Habang kumakain, welcome Hati back. kami ni Queenay dun sa banana. Banana loaf. You're still watching Brunch here on One News. Good morning sa lahat ng viewers natin. Let's get right to it. May dalawa pa tayong news sa countdown. Alright, sa top 2 natin, thousands of workers from the Philippine offshore gaming operators have left the Philippines. The Bureau of Immigration said it downgraded nearly 6,000 of their visas. Of the figure, 55% of visas, or 3,275 POGO workers, have already exited the country. Earlier, the Justice Department announced that all specialized visas to foreign POGOs will transition to tourist visas starting October 16. President Bongbong Marcos declared a total ban on POGOs in July due to concerns over unlawful operations. Marami-rami din yun, ha? Tsaka mabilis lang ha, yung kinausap natin si Winston Casio. Yes, 'Di ba? ng Wala PAOK. hindi pa clearly defined yet yung yung executive order ni Pangulo as to the definition of POGO. Pero basta basic instruction lahat ng mga Yung mga illegal, tsaka yung mga nahuli nila dun kahit yung sa mga legal out na, pero yung definition kung ano yung sakop. Kasi if you remember, May SGL nga. may SGL, tapos you have to remember ang BPO is also on the same line of business. So pinapa-clarify lang para safe sa lahat. Exactly. Okay. So, pero syempre, hindi din natatapos yung deportation lang. No, Kasi tuloy-tuloy. kung itong mga workers na to, may mga ginawang karahasan dito. Hindi ko naman nilalahat, pero may mga iba siguro dun sa from illegal pogos na nahuli dun sa mga raid na ginawa ng PAOK, 'di ba? Kasi may mga nakitang torture chambers doon, etc. Accountability pa rin. And of course, paano sila nakakuha dito ng mga visas, accountability din. Pero yan. ito yung mga umalis, linawin po natin, hindi ito yung mga empleyado ng legal pogos na sinala muna nila. Pero ang dami niyan para sa lain lahat. 3,000. Pero yung mga Pilipino na they found themselves working sa hindi nila alam illegal pogos. Alam ko may mga job assistance naman mula sa gobyerno sa atin. May transition. Of course, usaping pogo pa rin. Yan po ang ating nasa top story. Our top story for today is Alice Go. The camp of the dismissed Bamban mayor defended her reaction during the previous Senate hearing after she was accused again of being a Chinese spy. They insisted that she lost her cool because the accusations were the reason behind her death threats. Here's the report. Despite the accusations and scoldings from senators for weeks, dismissed Bamban Mayor Alice Guo was always observed as calm in the previous Senate hearings. Sometimes, she would smile, which irks some senators. That was until the recent House Quad Committee hearing on Friday. Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Guo lost her cool after an Al Jazeera documentary reported that she is a Chinese spy. This is based on the claims of a Chinese spy named Shi Zijiang, who is now detained in Thailand. She quickly denied the documentary's claims and expressed plans to sue the Chinese spy for his claims against her. Guo's legal counsel attorney Stephen David said his client's emotional response was caused by her fear of death threats. He said the death threats were rooted from the Chinese spy allegations. Yan na nga ang nagsisimula yung mga death threats sa kanya, binabalik na naman. So ngayon, binabalik na naman yung issue dyan. O na naman gusto na mangyari, dadami na naman yung mga threats sa kanya. Kasi nag-die down na nga yung issue na yan Ewan ko, gumagawa na naman sila ng panibagong issue para pag-usapan na naman sila. David also expressed doubt if Shi Zijiang is actually a real person. Kaya sabi sa akin, yung tao na yan, di naman totoong tao, artificial creation, AI daw yan. Pero naniniwala ka na AI created lang yon? Ay, hindi, kasi dapat ilabas nila, di ba? Kung totoong tao yan, i-cross-exam mo yun, ilabas mo yan para matanong natin, di ba? Ano ba talaga? The National Security Council also said that Shi's statements should be investigated first to avoid disinformation. Oo, kasi Al Jazeera docu to So they have to check it out carefully muna. Oo.
Even the government's behaving very prudently regarding itong ano. Pero iba talaga yung Pero naging sabi reaction niya. nakakulong daw itong She Thailand? Zhejiang na to. Thailand ba? Oo, doon. Dahil wanted nga siya before doon sa yung mga criminal. Spy din siya, di ba? Yun ang sinasabi. Pero yung during the hearing last Friday, yung demeanor ni Alice Go na Nakita- palatawa, Oh. na palangiti, na iba nung pinalabas yung docu na yan. It's either Parang gulat siya na galit na hindi mo maintindihan. It's either kinabahan siya or pikon na. Or napikon na siya. So we don't know. Oo. Kasi up to this time, sinasabi niya, di ba, I am a Filipino, I love my country, yan ang sinasabi niya. So Di parang kung- sinasabi niya, hindi ako yan, or hindi naman sa hindi ako yan, parang unfair daw. Dahil sabi nga rin ni Attorney Stephen David, yung mga death threats nang gagaling dahil dyan sa usapin na Chinese spy siya. Hihingin natin na statement to, di ba? Kahit naka-detain siya doon sa kabilang bansa, video statement, video call, mag-request tayo sa Thai government. Very close tayo Kasi may sa tayo. accusation sa naman, AI naman daw ito, no? Yung Oo. Zhejiang ba yun? Oo. Ang AI kasi may actor na tunay yan, tapos pinapatungan ng ibang mukha. Pwedeng ganun eh. Grabe May naman. base. Parang pelikula na... palalim na ng palalim itong issue na to at iba't ibang mga personality na yung nakikita natin. Alam mo Iba't ibang characters na yung pumapasok. Ito nangyayaring Alice Go saga para itong Born Identity yung movie. Oo, di ba? Parang akala mo sa movie mo lang ngayon, Hindi, di ba makikita mo na sa totoo. Si Jason Bourne may missing identity. Ina-accuse siya bang maging spy. Hindi naman niya alam spy siya. Anong sinabi ni Salt? Di ba? A spy will never claim that she is a spy. And Salt never knew she was a spy hanggang na-trigger siya. Oo, parang sleeper cell siya. Diba? Ano ba yan? Parang masyado ng pelikula yan. Pero importante, maimbestigahan. Dahil kung totoo, let's say for example, di ba, totoo na Nakakatakot po Chinese yan. spy siya, nakakatakot din that they do this pala. Di ba? Kung hindi naman, dapat malinaw din kung hindi totoo ito. We have to clarify this once and for Oo. all. At ano yung mga batas na kailangan natin gawin para maiwasan na ulit mangyari itong mga klaseng insidente? Mga kaso Confidential budget pa more. Oo. Okay. Since we're pressed for time, bukas na lang tayo mag-quote. But for now, thank you for watching us and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzad Castro. And he is Angelo Casa III. We are One News. All sides, all the time.